kay Amy muna tayo. Kasi si Amy Marcos daw ho, mga bossing, naniniwala na natatakot na, suko na daw po ang gobyerno o suko na daw po ang administrasyon. Ayaw daw po ng impeachment kasi talo na daw po. Diyos ko, sana kaya nahukay ni Amy Marcos yung pinagsasasabi niya. Game! Administrasyong Marcos Jr. na Sabi niya, pinangunahan niya, mga kababayan, nais ng administrasyong Marcos na ibasura na daw po yung impeachment. Talaga lang, ha? Ako nga ho, mga bossing, wag nyo na lang sabihin kay BBM, ha? Wag nyo na lang sabihin kay Pangulong Bongbong Marcos na sabi ko to. Yung sabi ni Pangulo na ayaw niya ng impeachment, wag nyo sabihin, ha, na sinabi ko. Di ako naniniwala doon. Diyan sa mga cellphone ninyo, diyan sa mga laptop nyo, kung saan nyo man ako pinapanood, meron diyang icon na kamay. Yung parang itataas mong gano'n, kulay pink yata, kulay noon. Sikreto lang natin to, ha. Wag nyo sasabihin na galing kay Mark Ramos. Hindi ho ako naniniwala doon sa sinabi ng Pangulo na ayaw niya ng impeachment ho. Sino yung mga kasama ko dito na hindi din naniniwala na ayaw ng Pangulo yung impeachment? Taas ang kamay. Ako ho naniniwala, mga kababayan. Nandiyan, no? Nasa likod niyan ang Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Huwag niyo sabihin kay Pangulo, ha, na sinabi ko na ganun ang paniwala ko. Naniniwala ako, nasa likod niya si Pangulong Bongbong Marcos. Kasama siya dyan. Bakit to, mga bossing? Pangulo, huwag ka na mahiya, no? Kasi mga kababayan, ano po ang trabaho ng Pangulo? Ubusin yung mga nagnanakaw sa gobyerno. Tapusin yung mga nagnanakaw sa gobyerno, mga kababayan. Di po ba? Imbestigahan yung mga hindi makapagpaliwanag kung saan dinala ang pondo ng gobyerno. Pangulo, pag nalaman niya ng taong bayan na isa ka dyan, no? Na isa ka sa nasa likod niyan, matutuwa pa sa iyo ang sambayan ng Pilipino. No? Kasi po, ang problema ng sambayan ng Pilipino at ng Pilipinas, mga kababayan, ay corruption po. Kaya itong nakikita kong impeachment na ito, na kasama po is yung confidential funds na hindi maipaliwanag, mga bossing, ay napaka halaga at hindi pwedeng basta na lang po baliwalain at sabihin. No? At sasabihin na, hindi pwedeng hindi pwedeng tumawid ng 19th Congress. Pumunta sa 20th Congress. Sabi ni Amrel, "Hoy Mark, bakit lalo ka pumopogi? Sayang, wala akong anak na lalaki." Ewan ko po ako. Araw-araw naman po tumatanda ako ng isang araw Magku-41 na nga ho ako, mga kababayan. Kaya hindi ako naniniwala dito sa sasabihin ni Senadora Amy Marcos na suko na ang administrasyon. Pakinggan nyo po, mga bossing. Pinapangunahan Badat! Iniwala si Senadora Amy Marcos na nais ng administrasyong Marcos Jr. na ibasura na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi ako naniniwala doon. Hindi ho ako naniniwala doon, mga kababayan. Unang-una, isa siya. Pangalawa, bukod po doon sa confidential funds, pangalawa po, napasok sa impeachment na reklamo ho, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at pinsan ho ng Pangulo. Ikaw yung mismong pagbantaan, wala ka man lang sasabihin? Di ba? Ikaw yung mismong pagbantaan, sabihin, hindi ka titigilan, hindi ka namin titigilan, may kausap na ako. Napapatay kay Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos. Kaya nga po yung anak ng una, mga kababayan, unang-una sa pumirma o lumagda para ma-impeach ang Vice Presidente ay si Sandro Marcos. Tapos sasabihin ng mga DDS, wala yan, hindi niya alam yung ginagawa niya. Naalin lang ng Pangulo si Sandro Marcos kaya pumirma. Normal na yata na ganun ang maging reaksyon ng anak kapag yung tatay niya ang pinagbabantaan.
Di po ba? Kaya hindi ako naniniwala dito sa sinasabi ni Jaime Marcos na gusto na din ng administrasyon na babasura yung impeachment. Naku, Balita hatid mula sa Senado ni Radyo Patrol, Robert Manok. Yung Robert! Legit ng senador maging mga taga-administrasyon ay ayaw na rin na matuloy ang impeachment trial dahil baka ma-acquit lang ang vice-presidente. Naniniwala oh. Yun naman pala eh. Mukhang malalakas naman pala ang loob ninyo eh. Mukhang malakas naman pala ang depensa ninyo. Bakit hindi pa ituloy? Di ba? Bakit hinaharangan nyo pa? Bakit kayo mismo na magja-judge ang nagsasabi matatalo na yung impeachment? Di ba bias yata sa aming mga Pilipino yon? No? Na nakapaghusga na kayo kahit hindi nyo pa naririnig, hindi nyo pa nakikita yung mga ebidensya, hindi nyo pa nakakausap yung mga testigo. Oh, kaya madami ho ang nagsasabi, yung mga nakakasama ni Inday Sara Duterte, oh, yung mga araw-araw nakasama at yung mga sumisigaw, natalo na ang impeachment, sumisigaw, nahaharangan namin ng impeachment nang hindi pa ho nag-uumpisa, dapat i-inhibit na daw ho, mga kababayan. Di po ba? Total naman, ayan, sinasabi ninyo, natalo na ang impeachment. Bakit hindi nyo pagbigyan? Marinig ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Malakas naman ang loob ng prosecution panel. Pakinggan nyo lang. O baka ayaw ho talaga nilang marinig, mga kababayan, ni katiting na patungkol dun sa impeachment kasi nga po, mukhang ang depensa nila ang mahina. Ako po, kung ako naman ang didepensa at alam ko yung depensa ko, lahat ng pag-uusapan natin maidedepensa ko. Naku po, sasabihin ko pa, tara tuloy na tayo, bilisan natin, wag nyo nang udlutin. Di ba? Sabi ni Amrel Renosa, true bias talaga, naglilingkod sila sa mga Duterte, hindi sa taong bayan. May something ang mga yan para may mga sekreto. Obvious na guilty. Pero mo sandamakmak sa resibo pa lang ho kapag ka nagkatanungan doon sa resibo mukhang yari na ho sila doon Ipit na sila doon Mismo pong opisina ng Vice Presidente at opisina ng Department of Education ang nagpasa ng mga resibo na yon sa COA. Paano mo nga naman ipagtatanggol ang sarili mo yon? Tapos ang mga nakitang mga pangalan parang pinaglaruan lang po. Dodonggang. Sila Mary Grace Piatos, 'di ba? Paano mo nasabing matatalo 'yun, Amy, kapag ka narinig at kapag ka diniscuss yang mga yan? rin siya na may ilang senador na ganito rin ang tingin. Oo, kasi nga Duterte Black. No? Kasi nga Duterte Black. Ano po ba yung Duterte Black, mga kababayan? Ano hiling niyan? Syempre, ihinto, wag matuloy yung impeachment. Kaya nga nasasabit si Chis Escudero sa mga issue na, naku po, ginagamit ni Chis Escudero o yung impeachment para iboto siya ng Duterte Black at panatili sa kanyang pagiging Senate President. Di ho ba, mga bossing? Tsaka ano yung sinasabi nilang matatalo? Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang visa na yan. Kasi kinakabahan din na Administrasyon pa ang kinakabahan. Administrasyon pa kinakabahan. So si Inday Sara Duterte, walang kaba, walang takot. O kayo yung kinakabahan, kaya ayaw nyo ipakita, ayaw nyo ituloy. Kasi nga, mahirap idepensa. Yun lang naman ang nakikita ng sambayan ng Pilipino Kasi mahirap idepensa. Walang depensa. Di ba? Pagka nagkatanungan, ganito, Sara, sino ba ang nagsulat nitong mga ito? Sino-sino itong mga tao na ito? San mga nakuha? Bakit ang mga sulat na ito, parang iisang tao, iisang sulat lang, iisang tinta lang ang ginamit? Bakit itong si Kokoy Villamin, may Kokoy Villamin sa DepEd, may Kokoy Villamin sa OBP, pero magkaiba ang pirma?
Sino ba tong mga to? Wala na. Tapos na. Bakit mo pinagbantaan? Sinabi mo sa Pangulo, meron ka ng kausap. Nagpaplano na kayo na patayin si Bongbong Marcos pag may nangyari sa wala na. Di po ba? Paano nila ipapaliwanag ho yun, mga bossing? Paano nila palulusutan yun? Doon naman po, sa gagawing hearing, mga kababayan, hindi lang naman po DDS ang kausap nila. Pag DDS, ay naku, pihado po, kaya na lang papaniwalain yung mga yon. Madali pong mga mabudol yun eh. Madali pong mga mapaniwala yung mga DDS, mga kababayan. Pero syempre ho, mga mambabatas din yung mga kausap nila doon, kaya may kaba, may takot sila na maumpisahan ho. Baka sila lang ang masabon. Di ba? Oh. Halo, aminin natin. Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo. Kaya Bakit? Kaming taong bayan kapag kayong nagkaroon ng paglilitis, tapos naipaliwanag ng depensa, naipaliwanag ni Inday Sara Duterte sa kampo niya, kung bakit hindi siya dapat ma-impeach, tatanggapin namin. Iparinig lang. Iparinig lang. Tsaka ba, ang tanong ko ho, mga kababayan, ba't mahihiya ang administrasyon kung matalo? Di ba? Ba't mahihiya ang administrasyon kung matalo? Iparinig nyo lang sa taong bayan. Solve na kami doon. Ituloy nyo lang. Solve na kami doon. Kaya ngayon, yung mga kabataan mukhang may naririnig ho ako, mga bossing, magpupunta ng Senado nitong Hulyo 9. Kakalampagin kayo dyan. Di ba? siguro may iba, iniiwasan na rin. Dagdag pa niya, dapat na talagang i-dismiss ang impeachment case dahil hindi na rin naman ito matatapos sa loob ng 19th Congress. Pangit nung mga nila, no? Pangit nung mga dahilan ho nila, mga boss. Pero mo, milyon-milyon, umabot na yata sa bilyon yung dapat ipaliwanag na pera ng bayan na nawala. Tapos ang dahilan lang nila, wala kasi hindi matatapos sa 19th Congress eh. No? Hindi pwede na itawid sa 20th Congress eh. Yun lang. Pero yung nawawalang pondo, wala na po, hindi nasagot. Goodbye na po, mga kababayan. Goodbye na. Yun lang naman gusto ng taong bayan eh. Marinig yan. Malaman ang katotohanan dyan. Amy Marcos, no?